What is up guys, this is Coach Andre. Again, founder and owner of SAT Gym, SAT Volleyball. So yun, dito naman ako sa harap nyo. Kamusta ka? Okay, sana okay ka lang. Yun. Bale, dito tayo ngayon sa SAT Gym. And yun, napindot mo yung video kasi curious ka dun sa option, sa title. So yun nga, this is a video about my top 5 money or business failures and yung lessons na nakuha ko sa kanila. So, I hope hindi mo gawin, hindi mo ulitin kung nagbabalak kang magnegosyo or trip mo na maging millionaire. So, you're in the right video. And I'll try to keep this as short as possible. Hindi ko pahabain yung storya, pero kung gusto mo, comment down below kung gusto mo humaba, yung i-elaborate ko yung story. Pero ayun, ito yung top 5. So, number 1 is yung water bill dito sa gym. So, basically, nung tinatayo tong gym, wala akong alam about sa operation, yung in-depth. Like, for example, paano ko aayusin yung treadmill, yung cable ng equipment, yung sa flush ng CR, yung mga ganung bagay, wala akong alam. So alam ko naman yun, na matututunan ko yun along the way kasi lagi ako nandito and willing naman akong matuto. Pero iba talaga pag nagtatanong ka, iba talaga pag prepared kang pinasok mo isang negosyo. So saan kami nagka-problema? Ngayon, si Maynilad nagbigay ng bill na worth 27,000 for 2 months. And kahit ikaw yan, yung reaction mo na yan, yung reaction namin lahat ng buong pamilya, syempre nagulat kasi minimal ang consumption sa gym. Konti ang napunta. So it is impossible that it will happen. Ngayon, hinahanap yung leak. Wala naman. We tried everything. And yun, nakikita ko harap-harapan kung paano sinosolve yung problema, saan ako nagkamali, ganyan. Pero, imposible pa rin na umabot siya ng ganong kalaking halaga. Kasi, yung 27,000 sa mga hindi po nakakalam, aabot niya ng 2 building na sobrang laki, yung tubig. Yung septic tank namin, hindi naman din ganun kalaki, 1.5 cubic lang. So, dapat aapaw siya. Or makikita dito kung saan nagkamali. So, medyo nag-aalangan kami kung saan nagkamali. Kinontest namin. Okay. So, it is being resolved now. Na nalakad na. Pinifix na ngayon ni Maynilad. Pero, ang take away ko dito is kailangan alam mo yung pinasok mo. Kasi ikaw yung ikaw yung manager, ikaw yung sa management. So, as a business owner, ikaw, dapat marunong ka magtanong bago mo pasukin. Tanungin mo na lahat. Yan, yung mga tubig, ganyan. Akala ko nung una, hindi ko naman siya po problemahin kasi normally sa bahay natin, tubig, gamit, yan, ganun lang. Gamit, patay. Gamit, patay. Ngayon na nagka-problema, hindi ko alam gagawin ko. So, tinawag ko yung buong lakas ng pamilya ko kung paano ito babrasuhin. Ngayon, nalakad naman. Pero, supposedly, as the owner, dapat kaya ko siyang gawin mag-isa. Humingi lang ako ng tulong. Yun. Kasi hindi ko nga alam. So, bago mo pasukin ng isang business, kailangan alam mo yung buo. Yan. Lahat. Okay? So lahat ng pasikot-sikot, yung pag operational expenses, ano ba yung mga yung kable ng electricity, ganyan. So yun. Okay, yun yung number 1. You need to know everything in the business as a whole. Okay, second one is thrift or ukay to clothing brand. So ang main takeaway ko dun is grass is not greener on the other side. So, what do I mean by that? Kasi dati, si Sat po, sa mga hindi nakakalam,
Nag-start siya sa thrifting. Bili ng ukay, benta ng ukay. Ganun siya. Yung mga vintage, yan. Yung mga graphic tee, yung mga magaganda tignan na t-shirt. Binibili ko ng mura, binibenta ko ng mas mahal. In short, that is pandemic or magpa-pandemic, then nag-pandemic. So, nung pandemic, daming time, nakakabenta kahit pa paano, maliit nga lang. So, nag-transition ako. Sabi ko, ba't ko hindi try? Kasi curious talaga ako and gusto ko talaga mag-clothing brand. Nag-clothing brand ako, pinasok ko siya. Ngayon, nagsabay yun. Clothing brand plus yung thrifting. Then, fully nag-commit ako sa clothing. Ang nangyari, mas bumaba yung sales. Dapat pala, nag-stick na lang ako sa ukay. Kasi, kaya lang naman bumaba nung time na yun is pandemic talaga. Pag mag-start ka ng negosyo, ladies and gentlemen, pag mag-start ka ng negosyo, kung saan ka kumikita, yun ang apuyan mo. Yun ang paglaanan mo ng energy. Kasi doon ka na nakita eh. Wag mo nang isipin yung feeling ko mas okay dito sa technology kasi daw may mga AI daw ganito ganyan. Fear of missing out ka lang. Nasa tama kang landas. Iniisip mo lang na mas okay dun kasi yun yung sinasabi ng ibang tao. When in fact, yung business mo na hawak ngayon, kumikita naman, mag-stick ka dun, ayusin mo yung problema, mas lalaki pa yung income mo. Okay? So yun. Grass is not always greener on the other side. Next, number 3, too good to be true deals. So, ito naman ay scam, lantarang scam. So, way back nung ngayon niya, pandemic din. Everyone, pati yung mga tropa, is trying to generate income. Alam ng lahat yan, alam ng magulang mo yan, alam mo as a adult yan, yung professional, sino man nanonood. Alam mo yan, nung time ng pandemic, we are all trying to get money, trying to be entertained rin. Syempre at the same time, yung safety natin. So, may nag-offer sa akin na tropa. Sabi, sure daw na after 2 months, babalik ang pera. Okay, that is a too good to be true deal. Kasi ang usapan, kunyari, magbigay ka ng 20,000, babalik sa'yo ng 25,000. That is a too good to be true deal. Pero bakit ako naglapag pa rin ng pera? Kasi sabi ng tropa niya raw yung may-ari. In short, tropa niya yung may-ari nun. So kung may i-scamin man, hindi kami yun. Yun yung idea kung bakit ko siya pinasok. Ang katangahan ko naman, kumagat ako dun. Ang lalong katangahan dito, hindi lang ako mag-isa. Marami kami dun na tropa. Mas malaki pa ang nilagay. Ang tanong, tanga ba sila? Hindi. Nung time na yon, desperado lang talaga lahat ng tao na kumita ng pera. Yun lang yun. Pero ang main takeaway dun, kahit pa tropa mo ang nagsabi sa'yo, alam mo na sa intuition mo na alanganin yung investment, wag mo nang pasukin. Sinasabi na ng puso mo at saka utak mo na scam yan, wag mo nang pasukin yan. Sinasabi ng tropa ko yung may-ari, hindi tayo may scam dito. Kung meron man, yung iba yun. Naglapag ka, matutulad ka sa akin, sure na. Okay. So, huwag mo nang gayahin yun. Number 4, crypto. Okay, pandemic ulit. Nung pandemic po, ladies and gentlemen, meron po tayong mga investment like Axie, yan,
Axie, ano pa ba? Mga play to earn. Crypto. When you say crypto, it is a currency, digital currency. Okay. Sa mga hindi nakakaalam ng crypto, yun. Research nyo na lang kasi wala tayong time to discuss here. Sa mga nakakaalam, yun, pinasok ko rin yung crypto. Nagpasok ako ng maliit lang naman sa iba yun, pero nagpasok pa rin ako ng almost 40,000. Mga 50, yeah, 50 to 60. After a week, wala na. Kasi bumaba yung value ng coin. Again, ba't ko ginawa yun? I was just trying. Yun lang yung intention ko. Fear of missing out. Kasi sabi ng mga tropa, meron silang kinikita. Malaki daw. Okay, kumita sila. Tas ako hindi. Ganun lang yun. You're still paying the risk. So, was it a good thing? Tingin ko kasi hindi ko matututunan na ingatan yung pera kung hindi ko nadanas yung ganun. Kasi akala ko okay yung crypto. Buti na lang sa maliit na halaga natutunan ko na dapat ko siyang aralin. Okay, so that's number 4. Number 5 is not investing on mentorships, trainings, or seminars. So, pag pinasok mo ang business or investing, ikaw, kung ano man yung trip mo na that will generate you more income or return of investment, kailangan mong aralin yung pwede mong maging failure. Kailangan mong malaman yung mga mali ng ibang tao para hindi mo na siya magaya. Madali lang naman sabihin na okay, try mo to, try mo yan, gawin mo tong marketing na to, execute mo tong branding na to, and whatever. Ito yung operational, ilatag mo. Pero iba kasi yung galing na sa may experience, yung nagsabi. Iba yung 30 plus experience na siya dun sa business na yun. Siya yung nagsabi sa'yo, marami kang matututunan na hindi ka na magkakamali. So, most of the time may bayad yun. Yung mga mentorship, yung mga training online, yung mga course, ganyan, mga masterclass and seminars. Feeling mo naman pwede mong aralin online kasi may mga free material naman. Pero kasi iba yung binayaran mo. Iba yung nag-invest ka dun sa knowledge na hindi mo makukuha sa ibang tao. Iba yung bumili ka ng cheat code. Iba yun. Kahit ba sabihin mo na bumili ka ng cheat code na worth 10,000 for tawag dito, yung matututunan mo meron ng complete, let's say complete system, meron siyang sistema, i-adapt mo yung sistema, ganyan. Iba yun. Kasi meron ka ng pangahawakan na hindi ka na magkakamali. Or kung meron man, very minimal damage. That is the sense kung ba't ka kukuha ng mentor or training or seminar. Para hindi ka na magkamali ng sobra. Kasi although sa business, normal magkaroon ng problem. Iba yung natuto ka na sa pagkakamali ng ibang tao. Iba yun. Malaking bagay yun. Parang 10 steps ahead ka sa isang tao, kagaya ko, na hindi masyado nag-invest dun. So, yun. Kung meron kang kakilala na pwede kong, makausap, may pwede ako matutunan sa kanya, kontakin mo lang ako. Yun na. Nandun na ako sa phase na I'm trying to learn the world, how it works, ganyan. Akala ko dati alam ko na lahat. Kasi nakukuha ko lahat eh. Info, YouTube, yan. Pam. Pero mali pala ako. Iba yung ganito, mentorship. Okay, so main takeaway
from all my failures for being a business owner sa loob ng 7 years, 6 years, parang mga gano'n, 6-7 years. Ang main takeaway ko is it is about the journey. Kasi 'di ba sinasabi ng mga tao, it's not about the destination, it's about the journey. Ganun. Ayun, baliktad pala. Basta 'yun. So parang sinasabi nila na enjoyin mo yung nangyayari. For example, ikaw gusto mong maging milyonaryo. Enjoyin mo yung mga nangyayari, ganyan. Bumili ka, spend on yourself, have fun. Yung mga hindi mo nabibili dati, bilhin mo kasi may pera ka na para sumaya ka. Gastusin mo, ganyan. Tama naman yun. Kasi ang pera ay dito lang sa mundo. Hindi mo madadala yun sa kabilang buhay. But don't lose sight on your destination. It is about the journey, but don't lose sight on your destination. You need to follow the direction. So, kung ito ka, earning ka na tao, marami kang income, ganyan. Tapos, ang goal mo ay maging milyonaryo. Ang goal mo ay maging milyonaryo. Pero nagbago ka ng lifestyle, kung ano na yung binibili mo. Mas marami na yung luho mo ngayon kasi kaya mo na, afford mo na eh. Ang dami mo ng tag dito, mga laruan, mga abubot, mga sasakyan, ganyan, kung ano-ano na. For the sake ng happiness, okay, that's good. Pero for the sake ng goal, yung end goal mo, yung long-term goal mo na maging milyonaryo ay hindi mo pa naaabot. Parang hinila mo lang yung sarili mo pababa. Nandun ka na sa posisyon mo na earning ka na, dinagdagan mo ng kung ano-anong lifestyle, bumibili ka ng kung ano-ano, mga kape, ganyan, na nakakontribute sa ngayon nawawala yun. Yung cash flow mo, imbis na mas malakas, kung saan mo man pwede ilagay na may ROI, mayroong return of investment, kung ano na yung binibili mo. So you will never reach your goal pag ganun siya. Again, ang laro nito, ang laro ng pera ay matagal. Ano siya, para lang yung laro, para lang yung game. Let's say sa volleyball. So gusto mo manalo sa volleyball, kailangan mong trabahuhin yung 1 point, 2 point, 3 point, hanggang 25 points. Kasi pag hindi mo tinrabaho yung 25 points na yun, nilaro mo lang siya, mananalo ka na sana, pero kung ano-ano yung ginagawa nyo, nilalaro nyo yung laro, you will never win the set. Same thing as 1 million or 2 million, 3 million, 10 million, kung ano man yun. Kung ano man yung next goal mo, you will never reach that goal kung yung direction mo paiba-iba. Nagagawa mo na siya earning ka na, pero paiba-iba yung decision mo. Ay, parang trip ko bumili ng ganito, ay parang trip ko bumili ng ganyan. Huwag ka magtataka kung yung resulta ay iisa pa rin, hindi ka pa rin makaipon. Kasi iniba mo yung game plan mo. So dapat, enjoy mo yung pera, bumili ka minsan, pero minsan lang, bumili ka minsan na kung ano yung may enjoy mo. Pero dapat, doon ka pa rin nakatingin sa direction na yun.
dapat aware ka sa mga decision mo na nakaka-contribute dun sa long game. Okay? So yun yung mga pagkakamali ko. I hope may natutunan ka. Huwag mo nang gayahin yung mga pagkakamali ko. Huwag mo nang gayahin yung pagkakamali ng ibang tao. Yun lang. So, good luck. Kaya mo yan. Naniniwala ako. Kayang-kaya mo yan. And si Lord nang bahala. So, yun lang. Thank you and salamat sa panonood.